bantamweight champion John Dito nga sa laban ng John Riel Casimero versus Saul Sanchez, ito ang isa sa pinakamalaking laban ngayon na inaabangan sa ating bansa, na kung saan inaasahan sa laban na ito na magiging isa pong heavy underdog ang ating pangbato sa super bantamweight, sa kadahilanang hindi nito nakuha ang timbang sa weigh-in pa lang ng laban. Kaya pinatawan ito ng parusa na kung saan pwedeng maging dahilan para matalo sa laban itong si Casimero. Dahil sa pipigain ng kampo ni Saul Sanchez itong si Cuadro Alas sa kanilang magiging laban ngayon sa Japan, na kung saan hanggang 128 pounds lamang ang timbang na pwedeng i-rehydrate o magiging timbang ni Casimero sa kanilang magiging laban. Alam naman natin hindi ito normal para kay Casimero, sa kadahilanang hindi mailalabas ni Casimero ang kanyang lakas kung wala man lang pagkain ng kanyang sikmura. Dahil ang natural po kasi na timbang ni Casimero bago ang laban mga brother ay umaabot po sa 135 pounds o 140 pounds mga brother. Dahil nga sa ginawa ng buong kampo ni Sanchez ay malaki po ang posibilidad na hindi maiparamdam ni Casimero ang kanyang buong lakas sa kanilang magiging laban ni Saul Sanchez. At hindi lang yan mga brother, dahil nagdemand po ang kampo ni Sanchez na mas makapalang susuoting gloves ni Casimero. Kaya paano na lang matatalo ni Casimero itong si Sanchez kung sa umpisa pa lang ng laban ay lamang na itong si Sanchez at may advantage na sa laban. Kaya sobrang kampante at naninigurado na ang kampo ni Sanchez na maipapanalo nila ang laban kay Casimero. Dahil nga sa manipis ang katawan ni Casimero sa mismong laban, ay mas malakas ang matatanggap niyang suntok galing sa 100% condition na si Sanchez, sa kadahilanang hindi nakapag-rehydrate itong si Casimero. Panigurado mga idol ay bibirahin ni Sanchez itong si Cuadro Alas sa bodega, dahil alam naman natin na karamihan ng panalo ni Sanchez ay puro body shot. Baka mamaya mga idol ay magaya si Casimero sa ilang boxers natin na gumapang, pero wag naman sana mga brother. Grabe talaga ang pagkalugi ni Casimero sa magiging laban na ito, na kung saan ay atin pong i-rate ay mababa talaga ang tsansang manalo ni Casimero dito mga idol. Madaming nagkukumpara na ginaya lang daw ni Casimero si Ryan Garcia sa pagpapabigat ng timbang sa weigh-in at nagbulta mga idol. Ngunit ang pinagkaiba nga lang nito ay hindi pwede mag-rehydrate si Casimero ng mas mataas na timbang. Pero take note mga brother, sa boxing kasi ay maraming imposibleng nangyayari o mga himala at nakakagulat na pangyayari, na ultimo kahit lugi po ang isang boxer ay nakakagawa pa din ng panalo. Kaya naman isa kaya si Casimero sa makakagawa nito mga brother, na kung saan magagawa kaya ni Casimero matalo ang isang Saul Sanchez kahit na luging-lugi at patong-patong na ang parusang pinataw at partidang hinain sa kanya? May papakita kaya ni Casimero ang kanyang killer instinct at lakas sa kanilang magiging laban? Pag-usapan natin yan mga idol. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang highlights ng mga knockout fights ni Casimero at ni Sanchez. Sa kasalukuyan mga idol ay may kartadang 21 wins, 12 KOs at 3 talo lamang itong si Sanchez. At hindi pa ito nakakaranas matumba sa laban. Ang height ni Sanchez ay 5 foot and 5 inches. Maliit lang din ito at kahit ito ni Inoue. May edad na 27 years old. Mas matanda si Casimero ng 8 taon dahil 35 na nga itong si Casimero. Nagtuloy-tuloy nga ang kanyang kartada sa 11 wins, walang talo at naging isang WBO Latino Bantamweight Champion. Kung makikita nyo mga idol, isa talagang mandirigma itong si Sanchez dahil ang 2 talo lamang nito ay sa pamamagitan ng split decision. At hindi pa po siya nakakaranas ng matalo via knockout. Dahil nga sa kanyang talo, nagkaroon si Sanchez ng isang laban kung saan nakalaban nito ang isang Venezuelan na isang kababayan ni Valero at isa ding knockout artist na ang pangalan ay si Franklin Gonzalez. May kartada itong 25 wins at 25 KO. 100% knockout percentage din na parang si Valero lang mga idol. Pero alam nyo ba mga idol na tinalo lang ito ni Sanchez via knockout sa loob lang ng round 6.
Sumunod nga na nakalaban nito ay ang ating kababayan na si Arby Daniega na isang undefeated. Naganap ito sa Japan mga idol, ngunit natalo dito ang ating kababayan via unanimous decision, pabor kay Saul Sanchez. 赤いグローブサウル・サンチェス、一時は井上尚弥にも挑戦状新谷さんがついています。近い距離、交錯する近い距離、デニーガはうまく距離を取りながら戦って、ここからパンチをまとめてくるサンチェス。サンチェスもあの距離になればどんどん距離を取りながら、はい、左ボディアッパー、うまいですね。左アッパー、さらにパンチが交錯、パンチまとめていくのサンチェス。一つデニアルガの顔面を捉えた、またコーナーに詰めて右、さらに左、最後に山をしっかりとサンチェス。78対74が1人残り。Nakalaban niya ang isa pa nating kababayan na si Arthur Villanueva nito lamang July 12 taong kasalukuyan. Nanalo dito si Sanchez via unanimous decision. What is it? Yep. Oh, looking it up. Nice right hand over the top already. Assuming the posture that they would, going toe to To be a nice treat for you, and I think he believes in himself. toe. We saw that he had Down to 118. Sanchez devastating left hook to the body. Almost every time. It's a big cut, big barrage right there. Villanueva's landing some good shots, and there's a beautiful right hand. One of those Subway KO bonuses with the way that tremendous success towards that knockdown early, then faded pretty quick. Good jab, stopping him in his tracks. Villanueva again finding routes to the body. So did Villanueva in that exchange. He's not trying to waste shots anymore. And it's early in the round, 30 seconds. Good left hook landed by Sanchez. And a right hand and another right hand over the top. One thing we are seeing, guys, when Sanchez chooses to jab, or even when he feints the jab, doing well in those exchanges on the inside. But there's a... You see? Thank you. I'm not sure. I don't agree with you. I got him, Corey. I was saying, Good combination. I think that Villanueva is still. Making about $2.50 a day. This is a man with true heart in Villanueva trying to back him off. Finds a nice right hand. He was finding blows, but he found an opening. There's some sweeping shots there. Basically, yeah. He definitely bloodied up his nose. Probably late to say on the surface that Sanchez should be ahead. See how long they are? They're blocking that, so he's not. But that could still be won every round. Opponent is punch with him because he's not going to be prepared for that shot. That shot might hurt. And you just, but that. And Villanueva earned his respect. He dropped him hard. He lands a nice left hook over the top. So what do you expect? He put absolutely everything on that right hand. Saul Sanchez took it and comes right back with a rocket of a right hand of his own. Oh boy. What a finish here from the 35-year-old Arthur Villanueva, who one way or another has... By way of unanimous decision, the Beast, Saul! Another has shown tonight that he has something left in the tank. Absolutely, and I think 3 in favor of the winner by way of unanimous decision, the Beast, Saul Sanchez! Sunod naman mga idol ay ang huling laban ni Casimero. Ang laban sana na ito mga kabrader ay ang daan ng ating pambato para sa inaasam-asam niyang laban na makakaharap ang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ngunit bigo ito dahil nauwi ang resulta ng laban sa isang controversial draw dahil sa hindi sinasadyang pangyayari. Itinigil ang laban sa kadahilanang na headbutt ni Casimero ang pambato ng Japan na si Oguni. Ang laban ay naganap sa Ariake Arena sa bansang Japan noong October 12 na karaang taon. Tara mga kabrader, atin muling balikan ang naging huling laban ni Casimero sa bansang Japan. 有明アリーナ、まずは第1ラウンドです。この黄色いグローブを身につけていますカシメロが近くに美ボディー、さらに右キック、右だ、思いっきり振っていった。さあさらにここでまとめるか。しかし
しい一方、頭、小国、カシメルが前に出ます。カシメルが小国を今、ロープに接す。小国、ミドック、さて、岩佐さんはこの状況、どうご覧になってらっしゃいますか。ファストを注意しないといけないですね。右フックです。左フック、強打ある右フック、フィンガーで、そしてここでまとめていく。世界3回転チャンピオンの、おっと、ちょっと近づいてきます。右フックだ。位置から小国選手も行ってますからね。ボディ左フック、右フック、ちょっと動きが止まった小国。さあ右フック、思い切りフルスイング。今一つ右に乗りますからね。さあ前に出る。今度は構成になるか。ワンツー右のストレート、左ボディ、そして左コンビネーションつながって右ストレート。さあカシメロも少し前に出ました。ボディストレート、左フックを放っていきます。頭を下げる、小国右フックだ。右フックを放っていった左アッパー、右アッパー、そしてルック返した。小国返しました。ワンツー右ストレート、カシメロのコーナーが襲いかかる。そして一方ワンツー右フック上がっていきました。カシメロ左フックだ。コックス当てていますよね。左フック、決定打を相手に浴びせることができるのか。左フック上がっていきました。カシメロ右フックだ。 Pero wag natin ismulin itong si Sanchez kahit wala ito sa top 10 ratings ng Super Bantam. Kahit sa WBA, WBC, IBF at WBO wala po sa top 10 itong si Saul Sanchez. Take note mga idol, never na knockout itong si Sanchez. Puro split decision lang ang talo nito. Kaya mapapatunayang matigas din talaga itong si Saul Sanchez. Mababansagan ba yan na The Beast kung mahina yan mga idol, di ba? So yan nga po ang background ni Saul Sanchez. Ano sa tingin niyo mga idol? Sino kaya ang magwawagi sa kanilang dalawa ni Jonriel Casimero sa darating na October 13 ngayong taon? Comment down below your opinion at pag-uusapan natin yan. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat po.